years. High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. I've fallen for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impapawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghahatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa anong sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato Yusilidum Jr. at ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Magandang agam po, Secretary. Magandang agham, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek. Mga kakonek, welcome po sa ating bagong time slot. Sama-sama tayong matuto at kilalanin ng iba't ibang programa at kaganapan ng Department of Science and Technology ngayong taon. Tuwing Biyernes na po tayo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito lang sa Radyo Pilipinas 1. At live rin po tayo sa official Facebook page ng DOS TV. Sa mga hindi makapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. At para lahat tayo mga kunek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan straight from the S&T Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Yusilidum Jr. Noong Lunes, Abril 13, 2026, tayo ay dumalo ng joint briefing ng Legislative Energy Action and Development or LEAD Committee sa House of Representatives tungkol sa implementasyon ng Executive Order No. 110 na declaring a state of national energy emergency and authorizing the Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Ibinahagi po natin dito ang mga programa at proyektong pinapangunahan ng DOST na maaaring magbigay ng solusyon sa patuloy na krisis sa enerhiya. Una sa ating itinampok ay ang tungkol sa DOST Electric Vehicle or EV program. Marami ng uri ng electric vehicles ang nabuo ng DOST at napapakinabangan. Nariyan ang e-Tranvia na isang tourist vehicle, ang MB Dalaray Electric Ferry na tumatakbo sa Pasig River, C-Trike o converted tricycle from fuel to electric motor-driven tricycle, electric trike, electric jeepney, hybrid electric train, and hybrid electric road train. At ang CHARM na isang fast charging system para sa mga electric vehicles. Tinalakay din natin ang mga alternatibong mapapagkunan ng enerhiya, mga livelihood programs, agricultural technologies, at food security programs. Noong Martes, Abril 14, ay nagsagawa tayo ng National Research Council of the Philippines Officers Oath-Taking. Sila ang mga maninilbihan sa kanilang mga posisyon para sa taong kasalukuyan hanggang 2027. Ang inyong lingkod ay naimbitahan din ng Manila Times para sa kanilang The Manila Times Digital Innovation Forum na may temang Encoding the Currency of Truth in the Digital Economy. Sa pagtitipong ito, ating binigyang diin na sa gitna ng digitalization kung saan karamihan ng serbisyo ay madali na lamang ma-access, kailangang paigtingin ang digital literacy upang maiwasan ang mga negatibong epekto nito sa atin tulad ng pagpapalaganap ng maling impormasyon. Sa mga kritikal na sektor ng agrikultura, komersyo, pananalapi at iba pa, importanteng panatilihin ang tiwalang binigay ng tao, lalo ng serbisyong totoo ang kanilang inaasahan. Sa parehong araw din ay nakipagpulong tayo sa mga kinatawan mula sa Department of Education, DOST Philippine Science High School at Asian Development PAG. Pinag-usapan natin ang tungkol sa Acquire o Advancing Climate Smart, Quality and Inclusive and Resilient Education. Ito ay isang kinakasang proyekto na naglalayong itaas pa ang kalidad ng science, technology, engineering and mathematics education para sa mga estudyanteng Pilipino pero naka-align sa economic development ng bawat rehiyon sa Pilipinas. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makausap ang mga opisyales ng Utitco Motors, isang pribadong kumpanya na nagpuproduce ng mga electric motorcycles. Sila ay nakipag-ugnayan sa DOST upang makipagtulungan sa pagbuo ng cost-effective na e-tricycles na maaaring makatulong sa mga Pilipinong driver at commuter. Kahapon naman, Abril 16, opisyal nating nilaunch ang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Laguna. Ang hub na ito ay magpuproduce ng natural textile fibers katulad ng abaka, saging, pinya at water hyacinth. Ito ay inaasang magbibigay ng oportunidad sa komunidad, mga negosyante at innovators na makakapag-produce ng iba't ibang klase ng Philippine tropical fabrics at na mapapagkitaan. Sa parehas na araw ay nakipagpulong tayo sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Regional Office for Asia and the Pacific na base po sa Bangkok. Naging layunin ng usapan kung paano mas paigtingin ang partnership ng pampubliko at pribadong organisasyon para mas ikauunlad ng disaster risk reduction investment sa bansa.
At kanina lamang nagkaroon po tayo ng deployment ng Mobile Command and Control Vehicle sa City Government ng Muntinlupa. Opisyal na ring inilusad ang Innovation Hub o HIAB na magsisilbing espasyo upang pag-ibayuhin ng mga ideya at i-commercialize ang mga nagawang produkto ng mga innovators. Maraming salamat po, Secretary. Napakarayan pong ginawa ng Department of Science and Technology. Samantala, ay narito na ang iba pa na mapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Nagsanib puwersa ang DOST NCR at National Academy of Science and Technology o DOST NAST sa ginanap na 2026 Luzon Regional Scientific Meeting o 2026 LRSM nitong April 7 hanggang 8 sa Alabang, Muntinlupa City. Tampok ang temang UNSDGS, Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development sa ilalim ng mga inisyatibong One DOST for You at Agham na Ramdam. Ito'y pinangunahan ni DOST Secretary Renato Solodon Jr. at iba pang opisyal kasabay ng diskurso sa 5 pangunahing aspeto ng siyensya at teknolohiya para sa mas matatag na kinabukasan. Binigyan din sa pulong ang tagumpay ng 22 scientific posters kung saan itinanghal na kampyon ang DOST Central Luzon para sa kanilang pananaliksik sa mekanikal na proseso ng pagpili o ng pili, sinundan ng pag-aaral sa halamang alim para sa pagpapagaling ng sugat. Nakuha naman ng DOST Bicol at DOST NCR ang ikatlong parangal para sa kanilang mga inobasyon sa wastewater treatment at COVID-19 antibody research. Matagumpay na naghatid ang Department of Science and Technology o DOST ng mga makabagong teknolohiya sa pagtuturo para sa mga last mile schools sa Darwin at Apo Island sa Dumaguete City, Negros Oriental. Layunin ng digital learning technology na ito na wakasan ang digital divide sa mga liblib na lugar. Pinangunahan ng DOST Advanced Science and Technology Institute o DOST ASTI ang pag-deploy ng Rural Casting o RCAST system sa Baslay at Maayong Tubig Elementary School upang mapabilis ang pag-access sa educational content kahit walang internet. Samantala, ang Apo Island High School naman ang naging kauna-unahang paaralan sa labas ng Luzon na biniyayaan ng local Fi or community Wi-Fi infrastructure. Kasabay ng pagkakaloob ng mga kagamitang ito ang pagsasanay sa mga guro upang masiguro na ang mga mag-aaral sa malalayong komunidad ay magkakaroon ng pantay na pagkakataon at dekalidad na eduksyon na hindi nahuhuli sa mga paaralan sa lungsod. Sa ibang balita, Natural Textile Fiber Innovation Hub na bagong pagkakakitaan ng mga magsasaka ng saging at pinya sa Laguna inilunsad na ng DOST. Para sa detalye may report si DOST TV correspondent Dave Caragayan. May bagong pagkakakitaan na ang mga magsasaka ng saging at pinya sa Laguna. Inilunsad na kasi nitong April 16 ang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Laguna University sa Santa Cruz, Laguna. Pinangunahan niyan ng DOST Philippine Textile Research Institute o DOST PTRI. Layon nitong mabigyan ng panibagong mapagkakakitaan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpoproseso ng mga hibla na nanggagaling mula sa tangkay ng saging at mga dahon ng pinya at abaka. Ito po ang nasa simula ng value chain ng tela. Bago ka magkaroon ng isusuot, saan galing yung damit natin? Galing po ito sa tela. Saan galing yung tela? Galing po yan sa sinulid. Saan galing yung sinulid? Galing po yan sa mga hibla. Saan galing yung mga hibla? Ito po yung pinapasok ng ating Natural Textile Fiber Innovation Hub. And we're very glad because here in Laguna, meron tayong plantations ng pinya sa Kalawan at sa mga karating na mga munisipyo. At meron din po tayong plantation ng mga saging. And all of these are not planted because of the fiber. Tinatanim po natin sila para po sa bunga, tama po ba? Kaso nung tinignan po namin, abay mas mahal pa pala yung hibla ng saging at pinya kesa yun sa mismong bunga ng saging at pinya. Which means na binibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga magsasaka, ang ating mga kasamahan na halos technically, literally, and figuratively nakadikit sa lupa to be able to give more value to their products and to their farm produce. Kaya ang magsasakang gaya ni Jomir, malaki ang pasasalamat sa DOST sa pagtatayo ng pasilidad na ito
Lalo't malaking tulong ito sa mas mabilis na pagpoproseso ng hibla mula sa kanilang mga tanim. Para sa akin ay gaganda at mapapadali ang trabaho ng magsasaka natin at masusuportahan natin lahat ng pangangailangan na kukuha sa amin para susunod na gawa nila ay marami kami maibibigay. Para kay DOST Secretary Renato Yusolidum Jr., mahalaga ang kolaborasyon ng ahensya, katuwang ang lokal na pamahalaan at state universities and colleges upang lalong masuportahan pa ang sektor ng pagsasaka sa bansa. Itong Natural Fiber Innovation Hub na itinayo natin dito sa Santa Cruz, Laguna ay pangatlong innovation hub na kung saan yung mga tinatawag nating byproduct ng pagtanim tulad ng stem ng banana o di kaya dahon ng pinya o abaka o di kaya yung mga water hyacinth o water lily na gusto nating tanggalin sa Laguna Lake ay mapapakinabangan natin. At sa susunod, within the next months, 10 pang ganito ang ating gagawin upang palakasin pa ang produksyon ng natural fiber na importante sa atin upang makapagbenta ang ating mga farmers ng mga byproduct nila na dati-rati hindi napapakinabangan. So may dagdag silang kita. At yung iba pang mga tinatawag nating waste tulad ng water hyacinth ay mapapagkitaan para naman mas marami tayong mga kababayan na magkakaroon ng hanap buhay. Ito na ang ikatlong Natural Textile Fiber Innovation Hub na inilunsad ng DOST PTRI sa bansa. Christian Caragayan para sa DOST Report. Agham nyo ba mga Connect, mayroon na ng programang DOST na katuwang ng ating mga STEM bayani. Tutok lang dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong araw, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik ang Radyo Siyensya, ito na ang ating kwentong SNT. Mga Connect, agham nyo ba na mayroon ng programa ang DOST na katuwang ng ating mga STEM bayani sa pag-bridge ng content gaps sa science at math? Tama Onin, at ngayong araw, makakasama natin ang brain at heart sa likod ng isa sa pinaka-importanting initiatives ng DOST SEI para sa ating mga teachers. Dapat gayahin ito. Yan. Siya po ang Senior Science Research Specialist mula sa Training Unit at ang tumatayo bilang project leader ng STEM Teach Program. Kaya naman, makakasama natin si Miss Jobel Gayas. Magandang hanggang, Jobel. Magandang agham po, Sir Oni and Secretary Rene. Jobel, para sa dagdag na kalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba ang DOST SEI at ano ang ginagawa nito? Okay. For the information of our viewers and listeners, ang Department of Science and Technology Science Education Institute po ay isa sa mga attached agencies ng DOST. At ang mandate po namin is to develop or accelerate the country's S&T human resource and the country or science and technology human resource. And how do we do that? Sa paanong paraan po kami nagde-develop ng mga S&T human resource? This is through the provision of our scholarship programs for our undergraduate
students or yung incoming college students natin, and also for those students who want to pursue masters and PhD both in the local universities and abroad. For the information din po ng lahat, kakatapos lang din po nung aming undergraduate scholarship examination last February, and we are yet to release the list of passers for the school year 2026 to 2027. At bukod doon, magkakaroon din po kami ng examination for our junior level students. So tama po, nagbibigay din po kami ng mga scholarship programs for our incoming third year college students. Of course, in SNT priority fields po ito. And then this coming November 2026, we will be implementing our undergraduate scholarship examination. This is for school year 2027 to 2028 po. At mas pinaaga po namin yung examination. And aside from that, hindi lang po kami scholarship providing agency, but we are also a capacity building agency. So we provide capacity building programs, professional trainings for our teachers and our students, and including our DOST scholars. Ayan. Ma'am Jovel, para po sa ating mga viewers at listeners, ano po ba yung main goal ng STEM Teach program? Bakit po naisipan ng DOST SEI na mag-focus sa capacity building ng ating mga basic education teachers? Okay. Ang STEM Teach program po, ang main goal po nito is to enhance the quality of teaching ng ating mga teachers and the quality of learning ng ating mga students. So, ang theory of change po namin in the STEM Teach program is that when we train our teachers, our science and mathematics teachers, we will improve, or we can improve, the academic performance of our students in science and mathematics. At nakaangkla din po kami sa recent EDCOM 2 findings, wherein sinabi po ng EDCOM 2 report that 62% of our secondary school teachers ay hindi nila major ang kanilang subject na itinuturo. So there is a teacher-subject mismatch. And prominent po itong problema na ito in the fields of physical sciences and biological sciences. So sa physical sciences po, sinabi ni EDCOM 2 na meron tayong 98% ng mga teachers na hindi nila filled yung physical sciences pero kailangan nilang ituro. And when it comes to biological sciences, around 80% ng mga teachers ang hindi major itong mga sciences na kailangan nilang ituro. So dito po pumapasok yung STEM Teach program, at tinitrain po namin itong mga teachers na to in content and teaching strategies. Ngayon, may tagline tayo na Making STEM Education Distinctly Filipino. Paano ba natin ginagawang maka-Pilipino or Pinoy style ang pagtuturo ng science at math sa ilalim ng programang ito? At meron bang ganun talaga na pag-iistilong Pilipino? Yan. Yes, tama po. Napakaganda po ng tagline namin, Making STEM Education Distinctly Filipino. So ano po bang ibig sabihin namin dito? So ang ibig sabihin po ng STEM Teach dito is that ito po yung mga trainings po na kinakonduct namin sa ating mga teachers sa iba't ibang regions, we make it contextualize. So lahat po ng mga hands-on activities na pinapa-experience natin sa mga teachers na eventually ay i-implement nila sa kanilang classroom, ang nilalagay po namin or ang pinapa-experience po namin sa kanila ay yung mga experiments or activities na kung saan yung mga materials ay makikita lang nila sa kanilang locality, sa community, or even sa loob ng bahay. So, hindi dapat tayong malimit na dahil sa mayroon tayong maraming foreign references at sasabihin ng ibang teachers na hindi namin magagawa itong mga experiment na to dahil kulang kami sa gamit. Itong STEM Teach, ini-emphasize namin yung locally available and cost-effective materials. So, kahit gumamit lang sila ng mga marbles or Jolens or Hollens kung tawagin, so pwede nating ma-demonstrate yung concept ng physics. Isang example pa, yung paggamit lang ng balloon, tapos meron ka lang cold water at hot water. So pwede mo nang ma-demonstrate doon yung konsepto ng gas law sa chemistry. So maipapakita mo na yung relationship ng movement ng gas particles at ng temperature. Paano nakaka-affect sa movement ng particles. Napakaganda niyan. Hindi naman ito sa pagmamalaki. Pero na-discover ko dahil sa isang pinsan ko sa Amerika na ginamit ako ng isang mathematics na libro sa US na maging example yung aking explanasyon sa tsunami. Gaano ba katagal dumating,
ano yung arrival time, kailan sila mag-evacuate. So parang merong istorya na pwede mong masagot through mathematics yung warning. So parang ganun din ang ang ginagawa ninyo. Kaya natutuwa ako at ganun na tayo. Meron din ako naalala ng isang teacher na na-interview namin, kulang sa biology laboratory, ang ginawa niya, nagturo siya sa labas ng eskwelahan. Kasi maraming puno at halaman doon siya nag-explain. Ayun, naku. Tama po pala yung Secretary. At kumbaga sa ganung paraan nagiging Pinoy way of teaching yung mga bagay na yan. Tama po yun. Tulad po nung pumunta kami sa Tawi-Tawi, so nag-introduce po kami ng mathematics training doon. So napag-alaman po namin na ang livelihood ng mga tao sa Tawi-Tawi is seaweed farming. So yung mga examples po na ginagamit namin for the mathematics is connected to the seaweed farming. Pwedeng yung gaano kahaba ang lubid na gagamitin mo sa pagtayo ng isang plot ng farm for the seaweed farming. And so mga ganong konsepto po. And also sa Tawi-Tawi may mga patterns po sila doon or hinahabi na mga banig. So yung mga shapes po noon ay pwede po nating ma-introduce ang geometry or geometric shapes. Ayan. So isa rin po itong mathematical concept. Mambalikan ko lang yung mga teachers na out of field. Halimbawa nga po medyo in biology pero pinagtuturan ng physics. Paano po sila tinutulungan ng STEM Teach para hindi sila mahirapan sa content delivery? Okay. Very high time po talaga itong STEM Teach program kasi nakafocus po kami sa content knowledge ng mga sciences na yon, and also the pedagogical approaches or kung ano yung mga strategies na pwede nalang gamitin sa pagtuturo ng mga concept na yon. So kanina nabanggit ko po yung mga EDCOM findings. Talaga pong marami po sa ating mga guro ang hindi talaga nila specialization yon. For example, ako ay isang biology teacher pero kailangan kong ituro ang chemistry, ang physics, ang earth and space. So lahat po yan ay dadaanan ko sa junior high school curriculum. Definitely po, meron na po agad subject mismatch po. At doon po pumapasok ang STEM Teach kung saan yung mga trainings namin ay grade level specific, subject specific like may biology, may chemistry, may physics, may earth and space, and may mathematics din po. At ang pinaprioritize po namin with the STEM Teach trainings ay yung mga teachers na hindi talaga nila specialization po yung kanilang itinuturo. Gaano ba kahalaga yung paggamit ng locally available o cost-effective materials sa inyong mga training? Kasi marami tayong mga eskwelahan na wala masyadong high-tech na laboratory. Ito ba yung solusyon para doon sa mga walang laboratory? Apo. Actually po, in my opinion po, hindi na, parang nothing can replace the actual laboratory experience naman talaga. Pero sa STEM Teach, ang gusto po namin iparating sa DepEd and also sa ating mga teachers na hindi hadlang na wala kang high-tech laboratory para maituro mo yung isang konsepto ng science and mathematics. Kaya gumagamit kami ng mga locally available materials or i-contextualize namin yung aming training para pagdating ni teacher sa classroom, so after attending our training, at pag bumalik na sila sa classroom nila at ituturo na nila yung konsepto na yon, guided sila at alam nila yung possible activities at ano-anong mga activities ang pwede nilang i-incorporate para maging interactive din po yung kanilang classroom session. Pero habang ginagawa nyo yan, na gumagamit tayo ng alternative materials for teaching, ang DOST at DepEd naman ay nagsusumikap na mabigyan natin ng mga laboratorio ang mga eskwelahan tulad ng mga laboratory na box na 110,000 pesos lamang, gawa ng isang spin-off company na MSME na tinulungan natin from UP, pwede tayong magbigay ng facility na madaling bitbitin at maraming makakagamit. At pag-develop nga na ginagawa nyo rin together with our regional offices, development ng 21st century classroom learning environment. No? So, gusto ko lang mabigyan ng information ng ating mga listeners na hindi lang naman diyan tayo nagtatapos. Nagsusumikap ang pamahalaan na mabigyan ng laboratories ang ating mga eskwelahan. But of course, DOST ay sumusuporta lamang sa DepEd. Alright. Ma'am, meron din po kayong seniors program para sa mga teachers aged 56 to 64. Bakit po mahalaga na bigyan din sila ng focus pagdating sa well-being at smooth transition bago po yung kanilang retirement? Okay, tama po yun. No? Meron po kaming training for our senior citizens. So, hindi lang po namin pinaprioritize yung mga young ones or yung mga bagong pasok pa lang yun sa yung department. ONES.
ONES, Young Ones. Yung yes. ONCE, ibang namang programa. Yes po, okay. Tama, sir. So, meron po kaming special trainings for Yes, ma'am. them. So, itong mga nearing retirement age or on the retirement ones. age na, gusto nating bigyan sila ng importansya. We want to emphasize that they are still valuable members of the community. So, ang focus namin dito will be the mental well-being of the senior citizen, and also, ano yung mga activities na pwede nilang gawin after retirement. At isa po sa mga activity na inintroduce namin sa kanila ay paggamit ng storybooks na na-develop din po ng DOST SEI. So after retirement, if they still want to continue their passion in teaching, then maybe they can use those storybooks para magturo sa kanilang mga komunidad in partnership with the local government unit at sa ating mga daycare centers. Yeah, maganda yan. Sa totoo lang, siyempre, physically mas hinahina na kaysa before, pero mentally, mas productive minsan yung mga ganyan. Yes po, kasi may mga teachers tayo na gusto pa rin mag-continue ng pagtuturo. Baka may gusto pa po kayong sabihin at pasalamatan sa inyong mga ginagawa. Okay. Syempre po, gusto ko po magpasalamat sa DOST at sa programang ito for featuring the capacity building programs of the DOST SEI. Maraming salamat po. And of course, to our director, Dr. Jael S. Cornelio, thank you po for always inspiring us and for always giving us a direction and for always telling us the 3 core values, being laser-focused, data-driven, and people-centered. At gusto ko rin pong pasalamatan yung mga teammates ko sa STEM Teach program. Of course, kung wala naman din yung effort nila, hindi magiging efficient and effective yung pag-run ng program. At gusto ko rin pong pasalamatan yung mga kasama natin from the Ministry of Science and Technology, from the Ministry of Basic, Higher and Technical Education, MBHTE, BARM, and also sa Marawi State University, TCTO. Pupunta po kami dyan sa inyong region para i-implement po ang STEM Teach trainings. So, Miss Gayas, ginagaya na ba ng BARM ang programa natin? Yes po, gagayahin na po nila ang ating programa. In fact po, nagkaroon po kami ng meeting na with the Ministry of Science and Technology last week. Yan, maganda yung apelido niya. Yes, ma'am. I-copy natin. So, maraming salamat, Miss Jobel Gayas, ang Senior Science Research Specialist mula sa Training Unit at ang tumatayo bilang project leader ng STEM Teach program ng DOST SEI. Salamat po, Ma'am Jumel. Thank you po. Samantala mga kakunag, dahil bukod sa usapin sa makabagong structure ng paaralan, pag-uusapan naman natin ang advancement ng ating mga kabatang estudyante o mga next-gen experts. Tutok lang dahil yan po ang pag-uusapan natin. Magkabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mula sa usaping advancement ng ating mga paaralan at guro, agham nyo ba na meron namang mga kumpanya na layuning palakasin ng ating mga kabataan o mga next-gen experts sa larangan ng agham, teknolohiya at inobasyon? Tama yan, Onin. Kaya naman, makakasama natin ngayong araw ang mga nangunguna sa paggabay ng ating mga young innovators. Makakasama natin ang kinatawan ng BPI Foundation at BPI DOST Innovation Awards ang kanilang Associate Director na si Miss Jovelyn Joy Reniva. Magandang agham, Miss Joy. Magandang agham, Sec Rene and Sir Onin. Ito, si Miss Joy na interview lang natin ito. Hindi pa po, Sir. Ay, iba ba? Iba pa yung in-interview natin, okay. Sir. So kami po ay natutuwa. We are joyful. Para po sa kalaman ng ating mga taga-subaybay, maaari niyo po bang ibahagi ang maikling background tungkol sa BPI Foundation at ang layunin sa likod nitong BPI DOST Innovation Awards? Thank you, Sec.
So ang BPI Foundation po ang social development arm ng Bank of the Philippine Islands or BPI. It was established in 1978, samantalang ang BPI naman po, we're happy to say, it is celebrating its 175th year this year. Mas matanda sa atin. Tama, Secretary. So ang aming advokasya po sa BPI Foundation ay tinatawag namin na financial wellness. We want to help Filipino families become sustainable and self-reliant. And ang aming aspiration or adhikain ay tinatawag po namin na kasama lahat sa pag-unlad. So we espouse inclusive economic growth and we believe that every Filipino family should be given an opportunity to progress. Kaya naman po meron kaming special project na BPI DOST Innovation Awards because we believe that science, technology, and innovation are drivers of progress. So as we contribute to national development, naniniwala po kami na ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng science, technology at pag-enhance ng innovation lalong-lalo na po sa mga young talents po natin sa Pilipinas. Yan ba mga paraan yung pakikipagtulungan ng BPI Foundation sa Department of Science and Technology? Yes, Sir Onin. So ito po, nagpapasalamat po kami sa partnership namin, SEC, sa DOST. Actually, matagal na po namin partner ang DOST. Nung una, ang DOST Innovation Awards, dati po siyang tinatawag na Science Awards. 1989 po yan nagsimula. Noong 2005, naging partner po natin ang DOST. So, it evolved to become the BPI DOST Science Awards. At noong 2022, yan po ay naging BPI DOST Innovation Awards. Now-focus po kami sa innovations, meaning actual solutions to problems. Mahalaga po sa amin na mabigyan ng platform ang ating mga kabataan na nag-aaral ng basic and applied sciences para makakontribute din po sila sa pag-solve ng mga problems sa ating bansa. Yun, kasi kung science lang, knowledge lang yun eh. Yan. Pero kung may innovation ka, practical application ng science and technology para magbigay ng solusyon. Kaya napakaganda itong programa. Bilang nalalapit na po ang BPI DOST Innovation Awards, ano po ba ang tema natin ngayong taon? So ang tema po natin sa BPI DOST Innovation Awards, it's lagi pong ganun sec, no? It's financial wellness. So gusto po nating makita ano ba yung mga innovations and inventions ng ating mga kabataan na nag-aaral ng science and technology para ma-improve ang mga buhay ng mga Pilipino. So ito po ay open sa lahat po ng sektor, no? So hindi lamang sa iisa, but what are the solutions to problems in health and nutrition, in agriculture, kasama din po doon yung employment, entrepreneurship, then kasama din po yung, syempre may energy crisis tayo ngayon, so inaasahan po namin, no, na may mga sasali na magdadala po ng mga solution para po sa pressing problem po natin ngayon. Kasama din po dyan tungkol sa environment, disaster preparedness and disaster management, at lahat po ng mga sektor na kailangan pong tutukan po talaga at matutulungan ng science and technology. Yan, ma'am. Ano po bang hinaharap ng BPI Foundation sa susunod na batch ng ating mga student entrepreneurs? So may criteria po tayo, Sir Oni, no? At isa na po dito ang relevance, potential impact, and sustainability. So the question to ask is, does this innovation or invention really address the problem in that particular sector? Siyempre, hinahanap din po natin yung tinatawag po natin na viability. Ito po ba ay talagang doable at kaya po ba siyang i-link sa industry para magkaroon ng technology adapters at ma-commercialize po in the future? Isa din po sa criteria po natin ay yung technical soundness. Ano po ba yung mga scientific principles na ginagamit para po mabuo ang innovation na ito? At syempre, we look for creativity. Gaano po ba ka-complex yung kanilang innovation at kanilang invention? At syempre, dahil magpipresent po sila, meron din pong puntos para sa presentation skills. Nabanggit nyo yung iba't ibang mga tema, pero ano po ba? May kasali po ba ang artificial intelligence dito sa iba't ibang sektor, or may specific ba talaga kayong tema lang na para lang sa taon ngayon na pa-contest? Kasama po lahat, Sec. So ang ating overarching theme po is financial wellness. Basta Lahat po yes sir, nakakadulot ng improvement ng quality of life sa mga Pilipino. Kasali po 'yon. Ayan. Sino ma'am ang maaaring sumali sa BPI DOST Innovation Awards? At ano ang premyo maaaring makuha? So ito po ay para sa mga college students na 3rd year to 5th year of basic and applied sciences. Sila po ay, ang paaralan po na sasali po dito ay nagkakaroon ng 3 representatives. At syempre may mentor po din sila, no? Or meron silang coach. Yun po yung mga estudyante, syempre Filipino students. Opo. Na syempre magagaling. Sila po, para po sa kanila ang competition po na ito. At
in terms of the prices naman po, namimili po kasi tayo sa lahat po ng mga applications na sinasubmit, namimili po tayo ng top 10. So meron po tayong panel of judges na mga experts din po mula din sa DOST NRCP. And then, nagkakamit po sila ng 60,000 pesos per team. So yung bawat isa po sa 10 teams will have 60,000 pesos. Pag napili naman po sila as top 3 in December, sila po ay magkakamit ng 150,000 pesos. At maliban po dyan, hindi lamang cash prizes, but kasama din po yung exposure nila. Exposure to the public, dun po sa kanilang mga innovations and inventions para din po magkaroon sila ng linkages sa potential investors and adopters. Kaya nagpapasalamat po kami sa programa ninyo, no? Ang partner po natin this year, simula last year ay DOST STII. Malaking tulong po yung binibigyan kami ng opportunity like this para po ma-feature ang aming programa. At na-feature din po ni Secretary, no, sa kanyang mga programa yung mga nanalo po natin in the past years. And syempre, kasama din po doon yung mentoring. Dahil yung mga experts po natin mula sa National Research Council of the Philippines, sila din po yung ating speakers sa technical workshop na binibigay po namin para sa mga finalists as they prepare to build their programs. So ito po ay kasama po dito yung technology marketing and commercialization, yung patent, creative entrepreneurship, business models, design thinking, and effective presentation. And after po ng program, sila din po ay maaring makipag-network sa mga na-meet po nilang experts and even colleagues during the program. So nabanggit niyo po na may mentoring. Sa DOST, meron kaming programa na siguro pwede nyo ring tingnan kung i-avail ng inyong mga natutulungan. Ang challenge sa ating mga innovators ay ma-test ang mga innovation sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Mas maraming testing o pagsubok, mas maraming pwedeng ma-affirm na tama, ready na technological-wise, or ready for the market ang produkto. Pero minsan, pwede rin natin makita hindi pa ready, may technology readiness level yan. Dapat maingat pa natin to the point na pwede nung may mag-invest. So, mas maganda po siguro tingnan natin kung paano pa natin maisasakay ang inyong mga awardees doon sa programang ginagawa ngayon ng DOST upang lalong masubukan o matest ang ating mga innovation. Ang tawag po namin sa itinayong platform between DOST and Commission on Higher Education is the PHETEST, Philippine Technology Evaluation and Standards for Testing Platform, para to make it more market-ready and investment-ready. Ayun, salamat po, Sec. Magandang balita po yan kasi ang goal din po talaga ng ating platform, yung programa po namin, ma-prepare po sila for technology commercialization. Alam naman po natin mahabang proseso, pero sa mga preparations po at itong mga programa na handog ng DOST sa testing, ito po ay magiging mahalagang parte ng kanilang program. At banggitin ko lang po, Sir Onen and Sec Rene, yung criteria din po natin para sumali sila sa ating competition. Ang kanila pong innovation ay nasa technology readiness level 4. So at least lab tested po sila at magdadala po sila ng prototype po doon para maipakita nila during the presentation. Para naman po sa mga universities at colleges, bakit po mahalagang ma-encourage nila ang kanilang mga estudyante na sumali rito? Paano po ito makakatulong sa kanilang science and technology programs? Okay, sabi nga po nila, sabi nga po ng mga experts, yung innovation should be experiential. At ito po ay isang platform na sa tingin po namin na magagamit po ng mga estudyante po natin. Meaning this is an experience beyond the classroom and beyond the laboratory. Ito po yung pagso-showcase talaga ng kanilang mga invention. At matitest din ang kanilang entrepreneurship na yun naman po yung gusto natin. Kasi Sec, naalala po namin yung sabi ninyo na may pera sa siyensya. Tama. So ito po yung gusto po namin patunayan talaga, no? So ito ay isang platform na ma-experience nila, hindi lamang sa papel or sa pagsubmit ng thesis, pero sa pagpapakita na kaya po nilang magbigay ng solusyon sa mga problema po sa ating bansa. Tama po yun, ma'am. Sa mga estudyante, may prototype na pero naiiyang sumali. Ano po ang mensahe nyo sa kanila at kung paano sila makakasali at saan sila pwede mag-message at mag-follow po sa inyo? Dapat po hindi sila mahiya kasi namamangha po kami. We're so amazed at the results that we see. So, napakatalino po ng mga estudyante, ng mga Filipino students. Dahil yung dala-dala po nila na mga inventions and innovations are really, masasabi po namin, world class. Because makikita po namin na nagsisimula talaga siya sa addressing the need.
So, yan naman po yung, ano, di ba, yan po yung talagang aim ng science, meaning like science for the people, lagi pong sinasabi ng DOST po yan, no? Huwag po kayong mahihiya because this competition is for you. Sumali po kayo at nasa aming FB page po sa BPI Foundation Inc. Ang call for proposals, lahat po ng kailangan po ninyong malaman tungkol sa criteria at requirements ay nandun. At kung may mga questions naman po kayo, feel free to reach out to us. You can send an email to BPI Foundation or send an email to us, to me, JS Reniva at bpi.com.ph, our program manager Mel Magbuhos at MP Magbuhos at bpi.com.ph, and Ben Dulay at bpi.com.ph. Ayun, ma'am. Ma'am, para maging successful entrepreneur, ang clue dyan ay matingnan ng mabuti ang problema. Kumbaga, ang tagline ng good entrepreneurship ay fall in love with the problem and not the solution. So dito po sa inyong pa-contest, paano nyo po tinitingnan ng mabuti kung talagang nag-fall in love ba sila sa solusyon, na talagang nalaman ba nila, pinag-aralan ba nila yung problema, o nag-fall in love ba sila sa problem at hindi doon sa solusyon? Makikita po natin sa ating mga criteria. Yes, Sec, makikita po natin kasi ang write-up po requires that particular section or component which is the needs assessment or problem identification. So makikita po namin paano ba nila na-identify yung problem at merong mga supporting documents po doon, anong mga experiences, no, na nakita po ba nila sa kanilang komunidad. At the same time, makikita din po namin kung ano yung process that they went through, like if it is related to health and nutrition or sa medical field, nakikita namin na yung mga kabataan na innovators nakikipag-coordinate din po sa mga health experts sa mga iba't ibang ahensya. So we see the process, and yes, it is always important that we see that this is addressing the need, so that problem identification and needs assessment is really key sa kanila pong pag-submit ng write-ups. Ayun. At talagang mga kabataan po ngayon, ma'am, talagang laging nasasali, lumalahok sa iba't ibang mga science and technology innovation dito po sa ating bansa. At talagang ang ating mga kabataan talagang mahusay talaga at this point in time. Totoo yan, sir. Mahusay po. So, nabanggit ko nga po kanina, no, na lahat po kami amazed because they're very young and yet they're very intelligent. Iniisip nga po namin, pwede talaga silang, they can really take part in solving the problems in our country. So, yung nasa academic sector, mga students and teachers, there is a lot of talent there. Kaya natutuwa po kami na meron po tayong ganitong program so that because this provides an opportunity for them to really show off the talent. Yeah. Ma'am Makabay, gusto ko yung pasalamatan at batiin nasa inyo po magkakataon. Nagpapasalamat po kami sa DOST. Siyempre, Sec. Rene, salamat po, Sir Onin, for this opportunity. So important to expose our programs, no, to the public. Thank you also to DOST STII, our partner for the BPI DOST Innovation Awards. And special thanks also to DOST NRCP. Nandun po nanggagaling ang ating mga experts. Nagpapasalamat din po ako syempre sa mga kasamahan po sa BPI Foundation, lalo na po ang team na abala sa BPI DOST Innovation Awards. Kasama ko po ngayon si Mel Magbuhos, ang ating program manager, at si Ben Dulay, ang ating program coordinator. At lahat po ng taga BPI Foundation na tumutulong para po sa ating BPI DOST Innovation Awards. At sana po, Sir Sec Rene and Sir Onin, maimbitahan po namin kayo ng maaga para sa ating December 11 na BPI DOST Innovation Awards para po sa taong 2026. Onin, December 11 yes, sir. daw. Ha? Sama ko. Tandaan mo yan. December 11. Maraming salamat po. Maraming salamat, Miss Juvelyn Joy Reniva, ang Associate Director ng BPI Foundation. Salamat po na marami, ma'am. Samantala mga kunek, oras na para naman ating alamin kung ano pa ang mga kaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Straight from the S&T Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Yusuldum Jr. Sa susunod na linggo ay ilulunsad po natin ang PINAS SEM, Precision and Innovation in Nanoscale Analysis of Semiconductors Using Scanning Electron Microscopy with EDX and EBSD. Kasunod nito, tayo ay dadalo sa Science to Business, Energy Resilience for Enhanced Security sa Makati City. Ito ay papangunahan ng Embahada ng Republic of Slovenia sa Pilipinas. Ang conference at business-to-business session na ito ay naglalayong ipabatid ang kahalagahan ng transfer of research,
development at innovation sa mga praktikal na solusyon at pagbuo ng matibay na partnership sa mga bansang napatunayan na ang epekto ng mga solusyong nagmula rin sa research and development and innovation. Lahat ng ito ay dahil pa rin sa patuloy nating kinakaharap na krisis sa enerhiya. Dadalo rin tayo sa Digital and Green Innovation or DGI Asia Pacific Forum. Layo ng pagtitipon na ito na matuto ng mga makabagong teknolohiya sa sektor ng DGI mula sa mga kalapit nating bansa sa Southeast Asia at ilang European partners. Pangunahan din po natin ang Maghanda Summit na gaganapin sa Leyte. Ang summit na ito ay isang capacity building event na magbibigay ng teknikal na kasanayan sa mga stakeholders sa tamang pag-aanalisa at paggamit ng impormasyong may kinalaman sa mga hazards. Samantala, we are calling all applicants para sa mga gustong pasukin ang molecular medicine. Ito na ang chance ninyo with the MS in Molecular Medicine sa St. Luke's Medical Center College of Medicine, William H. Quassia Memorial, katuwang ang DOST PCHRD. Sa loob lang ng 2 years, hindi lang clinical skills ang maaasa sa inyo, pati na rin sa laboratory research at perfect ito kung gusto nyong mag-pioneer ng mga health innovations. Ang kailangan nyo lang ay 1.75 GWA. Ang deadline ng application ay May 31. Para sa mga requirements, bisitahin lang ang DOST PCHRD Facebook page o ang slmccm.edu.ph. Maraming salamat po, Secretary Magunek. Yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabayan din mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Muli, ako po inyong kapatid sa Impapawid, Onin Granda. At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Celidom Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST, Konektado Ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all. Radyo Siyensya sa DOST. Good news! Ang inyong